May request lang din po ako sa mga hindi pa na naka-enroll or naka-fill out talaga, sign up nung enrollment form ng JWTI. Need po kasi namin yon for list ng mga enrollees ba. So tonight, after the class, I will give you the link ng enrollment form para makredit po talaga yung mga units natin. So, isa din po yun na need namin para sa inyong certificates ba after the class. So, ang certificates after the class will be online lang talaga siya. So, soft copy siya. But after the graduate, makomplete nyo yung 6 subjects. Each conferences will have your own graduation ba, mini graduation. It could be ma-recognize kayo during conference, no? Especially sa mga nakatapos talaga. Isa din po ito na some of the pastors here in NPC ay kinukuha nila for continuing studies. So, and some of you here ay refresher courses. So, yun po, some of you are gaining already bachelor's degree in theology, no? From Light and Life Bible College. Pero ang ito, I hope na iba naman yung experience nyo dito sa ating JWTI, especially itong mga classes. Sige po. Saglit lang po ha. So, nandito na po tayo sa ating lesson 3 and this will be the new unit, no? We already finished the understanding the biblical story of heaven and earth. Yun po yung ating unit 1. So we talk about Genesis chapter 1 and 2. And now we will go to unit 2, how God brings heaven to earth. So sa lesson 2 last Tuesday night class natin, ang title is When Heaven and Earth Fractured, the Fall and the Promise. So, napaganda ng storya ng Genesis 1 and 2 and 3. Although makita natin na, yun nga na, ang unified heaven and earth idea ay, and also belief ng early Hebrew people ay also, they considered na fractured yung pinakagusto ng Panginoon, no? That the heaven and earth ay unified. So that's why ang reading natin sa whole story ng Bible is from Genesis to Revelation. Sabi nga ng ibang mga scholars, this is like role ng isang papel na ang dulo ay kinonek lang sa dulo. It's like start from the beginning, no? It's like a cycle daw ang buong istorya ng Biblia. So that's why ang goal natin is makita natin na babalik yung goal sa original design ni Lord. That's why the renewing of heaven and earth will become reunited again. So napaka-important you to understand that the fall ay yun yung na-fractured yung idea ng unity ng heaven and earth. So that's why si Lord, siya talaga yung nag-chase or even God initiated first na makontinue yung ma-restore yung relationship ng heaven and earth or even God and between humanity. So ngayon, we'll talk about sacred space, tabernacle, temple, and the presence of God. So yan po yung ating topic ngayon. So, and we will go to lesson, unit 3 and unit 4. So, alam natin that hindi pa po tapos ang, no, mayroon pa tinatawag na eschaton, no, yung parating na future. Para sa atin, I will just tell you that tayo na mga Wesleyans or even some of the churches right now, we're not a fan of believing or studying about the idea from dispensationalism. So yung who studied the eschatological no belief sa end times. So, but we see the future as the heaven and earth will become reunited again. So, para sa atin ng mga Wesleyans or even tayo,
even ako as a theologian and scholar, I believe na mas importante na tignan natin yung Biblia sa buong storya nito upang meron din tayong magawa no as being part of that story. So now we will start the lesson 3. So this is a new unit, how God brings heaven to earth. So it will answer some important aspects about tabernacle, temple, and the sacred or the presence of God. So the main idea of lesson 3 is about from the moment of humanity was exiled from Eden. So makita natin dito na the biblical story reveals God's ongoing mission to restore His presence with His people. So pinatuloy ng Diyos na ma-meet talaga ang tao wherever they are. So even clinose ni Lord yung kanyang presence doon sa Garden of Eden. So na-shutdown yung sacred space between humans and God. Pero still, mababasa natin sa storya ng buong Biblia na hindi ito nag-stop si God na nakipag-communicate sa tao. So that's why makita natin later on from tabernacle to temple are not religious structures. They are sacred spaces where heaven and earth meet again. So makita natin ito, why do I put it here na ang sacred space ay nalagay sa isang lugar, no? Especially sa presence ng Israel. So that's why makita natin yung buong storya later on. And ito yung ating mga theme and text, no? So ang theme talaga is God dwelling with His people. So ito yung mga verses from Exodus chapter 25 verses at 25 to chapter 40. Chapter 25 to 40. 1 Kings chapter 8 and John 1:14. And ito na yung mga supporting na mga verses. Later on, we can discuss some of this. Ang memory verse natin will be John chapter 1 verse 14. So another verses na hindi naman nasa Old Testament. Pero ito'y patunay that nangyari that no, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory. So ito yung pinaka-importante na nakita daw nila yung glory ni God sa flesh. And sino yun? Yung word dito, it is Jesus Christ Himself. So, and Exodus chapter 25 verse 8. So, then have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them. So, napaka-importante din ito na theological ethos natin for reading the Old Testament, itong verse na ito. So, ito yung ating objective. At the end of this class, kaya niyong i-explain yung Genesis chapter 3. No, I want you na medyo clear para sa atin. If anyone man sa atin dito na kaya mag-explain about sin, sana ma-memorize nyo yung storya ng Genesis 3. So sin doesn't just parang nag-exist siya sa humanity na walang healing, walang cure. But at the early of the story sa Biblia, God always nagbigay na ang Lord ng promise. So siya yung Diyos na even humanity tends to forget or disobey God, or even sabi natin hinubad yung kanilang birthright. And also yun yung explanation natin nung nakaraan. Yung privilege bilang isang image bearer ni Lord. And ni-reverse natin yung role. Instead na si Lord yung mag-lead sa atin, we lead, inunahan natin ang Panginoon. And ito yung mas importante na tignan natin, that yung na-loss yung sacred space and God's immediate presence. And matrace nyo how God gradually reintroduced sacred spaces through patriarchal encounters. So that's why even in the book of Old and New Testament, naka-highlight yung patriarchal stages. No, it means yung storya nila Abraham, Isaac, Jacob, and even the stories before them, and how they
encounter God, and paano din nagkaroon ng mga altars. So altars ay significant ito na moment sa how God reintroduce his sacred space sa mga tao, and especially sa mga patriarchs, and covenantal worship. So we can see here the start of God is making covenant sa mga tao. So at first in the creation story, we are God's image bearers, and we are also encouraged or kinumission tayo ni Lord to have a vocation. No, we're like priests, we're like caretakers, stewards of His creation. Pero makita din natin dito that He is the God who tried to have a covenant, nakipagsundo sa mga tao sa pamamagitan ng yun nga may mga ways makita natin later on how God started the covenant relationship sa mga tao. And then we can understand the tabernacle and temple as deliberate restoration of Eden, designed for God to dwell among His people. And significant itong dalawang building na ito. I will say it's man-made building, no, tabernacle, temple. Pero makita din natin that even this is made by human hands. God's glory and presence dwell in this aspects of story ng buong Israel. And ma-recognize natin that Jesus as the ultimate fulfillment of the sacred space. So i-connect na natin agad si Jesus. Explore how believers now serve as a living temples. So from lesson 2, nakita na natin yung shadow ni Jesus from Genesis chapter 3 verse 15. No, the promise, the seed of the seed of man, no, the offspring. And dito din meron ding sa lesson 3, meron ding important na aspect si Jesus dito sa story, that he will become the fulfillment of that sacred space. And makita natin tayo din, no, the next ay kinumission ni Jesus to become His living temples. So ang storya ng Biblia, ma-appreciate mo ba? Kaya ulit-ulit ko sinabi, introduction to the Bible to understand the grand story or the reunification of heaven and earth, or the plan from creation to renewal of creation, ay importante na intindihin ng mga Kristiyano. 'Di ba? Upang ang pag-interpret mo sa next na subject ay hindi ka mahirapan ito. You can see na ito pala yung part that I can now interpret it much better because naalam mo na yung macro story. So ang studyhan natin for the next level ng subject is yung skills how to interpret each part of the Bible. No, kasi yun naman may tinatawag din tayo na literary context, historical context. So hindi natin yun i-discuss dito, no, yung how to read its context, doing exegesis, doing hermeneutics. And next na mga subjects will be preaching classes. And important din yun later on how we can deliver. So right now, learning the whole story, then next subject will be gaining skills how to interpret the scriptures by its own context. So may tinatawag na broad, immediate context, or chapter context din. Doon na talaga sa immediate context. Pero you understood already the grand story of the Bible. So yan. Excited na po ba tayo na mag-continue sa class? So meron na tayong mga points na makita natin, connecting points, na ma-connect natin ang buong Biblia kay Jesus. So that's why si Jesus is considered to be, sabi ko na to, na siya yung anchor ng buong storya from the creation to that's why he will become coming again, no? The first coming and the second coming. Makita natin na important din na idea sa preaching sa magandang balita.
So now, if you know, ma-appreciate nyo yung how God is continually giving us uh, the the good news, no? And napaka-importante yan para sa atin. Sige po, let's start with sacred space was lost. Uh, and sacred space na foreshadowed by the altars in the patriarchal states. And sacred space restored by the tabernacle and the temple. So, ang question para sa atin, saan nyo ba na-experience or aha experience na na-feel nyo yung strong presence ni Lord? Where? No? In your, no, maybe sa mga matatanda. Saan nyo, no? Hindi itong mga multo na mga story ha. So, parang makamulto na mga story ba? Pero, you can say na yung presence talaga ni God ang na-experience nyo. Hindi yung na mino or on sa term natin na multo ba kayo, then you thought na no, may mga sagot, no? Sabi ng iba ay sa church. Ano pa kaya yung maybe if someone can share, no, stories in the past or just few words lang din na kaya niyo i-share sa amin. Saan pa kayo naka-experience ng strong presence ni Lord aside from the church? Pwede po Yes. mag-share, May Pastor. yes po, Ate Mighty. Okay, good evening. Pwede mag-Bisaya lang po, Pastor. Sige. Pero kung malagyan kung mo kaya ng Tagalog, oo, mas okay. maganda. Opo. Okay. Good evening po sa lahat. Share ko lang po yung experience ko. Kasi ako, marami, single mother kasi ako. So, di talaga basta-basta yung buhay bilang isang single mother. So, every time na may mga struggles, may mga problema, I feel the presence of God, the Holy Presence of God. Yung kanang ligunon ka, pag kanang iyang kalooban kanang ligunon bito ni. Okay, I'm share lang ako at last January, December 2024, December 7, nag-bleeding ako. Kala ko kasi, almost 4 years ko kasi yun na experience ko na, bleeding ako every time, period during, akala ko kasi minor na lang, ganun. So, binaliwala ko siya within 4 years. Dala-dala ko yung pain, tapos mawala lang kasi. So, binabaliwala ko lang talaga. December 2024, first week, yun na po, for the whole month, nag-bleeding ako. So, pinatingin ko po sa OB dito na malapit sa amin. Yun, at saka nakapa-ultrasound ako, yun po, may ovarian cyst po ako. So, at that time po, sinabi ko na sa sarili ko na, Lord, kung um, ito po, sa'yo po to, kasi di ko po to kaya mag-isa eh. Sabi ko na, kung may pangarap pa po ako para sa anak ko, pero kung ito, pagdadaanan ko to, they will be done. Sabi ko, ikaw na bahala dito. Kasi syempre bilang isang magulang, pangarap natin na pag mawawala tayo sa kanang kalibutan natin, ipabilin sa tong anak, pero wala ko kapangandam. But spiritually, andam ko. So, I feel the Holy Presence ni God kasi, yun nga, doon sa hospital, inauna nila ako. Kasi pag public hospital, hindi ka na hindi kayo ni-entertain. So, I can feel the Holy Presence ni God doon na nandun talaga siya. Hindi niya ako pinabayaan. After that, sabi ko sa doctor, nang inistisyan ako, sabi niya, okay ka lang, pero nawala akong ginhawa. Sabi ko, Doc, di ko ka ginawa, nawala 3 times, tapos nawala na ako sa sarili. Wala na ako malay. So, I saw Jesus Christ as, while tutulog ko ako, sabi ko, Lord, ikaw na bahala kung kukunin mo kung ngayon handa ako. So, doon pa lang, nakikita ko talaga si God. Ay, akala ko kasi, ano yung pinaglalakaran ko. Kasi ko, asa man ko, wala ko kabalo. I saw Jesus. Ay, talagang tumatakbo ako. After ilang oras,
within 6 hours para yung operasyon. Ginising ako ng doktor, sabi, narinig ko kayo nag-uusap ni God. Sinabi kasi ni God sa akin, I love you. Yung pinag-iyak talaga ako. Hindi ko rin nakalain. Pero sabi niya, go back. So ito ako ngayon. I feel the Holy Presence ni God kasi buhay ako eh. Kala ko patay na ako dun. Kasi wala na eh, yung mattress ko, may ano na, infected na siya, marami na. So dun po, yun po ang share ko. Salamat po, Pastor. Thank you, Ate Mighty, no? Ah, indeed, God encounter you doon sa hospital. So, hindi pala sa atin right now, even sa yung mga stories, God can be with us, His presence, no? In troubles, even we are away from the Lord. No, makita natin ba na ang presence ni Lord can occupy for a space na we thought na hindi kayang full dreams, no? Even the stories of some of our brothers in Pakistan, or even no from some Methodist members in Pakistan, ang kanilang mga stories ay no, God even gave them a vision or even a dream na na-meet nila si Isa Almasi or si Jesus doon sa kanilang mga dreams. So, God's presence can be anywhere right now. So, masabi natin na merong pagbabago, no? Even the story in the Genesis until now sa atin, ma-compare natin na, okay, so si Lord is continually giving His presence or even saan tayo, no? Because we are God's living temple. So, thank you po sa mga answer nyo. So, yung mga experiences natin will be affirmed later on, no, sa ating mga discussion. So, thank you, Ate Mighty. Indeed, God is with us. So, dito sa Genesis chapter 3, verses 22 to 24. And, yun yung sabi doon, no? So, the Lord, sa 22, I will read. And the Lord God said, the man now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand to take from the tree of life and eat and live forever. So, merong mga words na para sa atin, no? We can see that meron din itong mga foreshadowing sa book of Revelation. So, the Lord God banished him from the garden of Eden to work the ground from which he had been taken. So, yun. May illustration lang ako ba, no? Basa ko lang 'to sa isang reel, no? Sabi doon na, look at daw the fish. So, from creation, no, the creation story, galing ang life sa water, no? And then as you observe daw sa fish, so hindi daw kayang mabuhay ng fish sa water, no? So look at then from the creation story then, kung mawala ang isang bagay daw sa habitat niya, 'di ba, like the fish, habitat niya yung water. So the fish will die. So as you look at the trees then, sa story din sa creation. So God put the earth, no, eretz or the soil, no, the ground. Then the vegetation came out from the ground. So we can see that the trees or the all living things like mga organism na dependent sa soil. So if mawala ang ground sa kanila or ang land or ang soil, so ang mga trees will mamatay, no? So pero meron naman din tayong mga ngayon mga bagong mga technology na even vegetable can grow in water, no? Hydroponics. Pero makita natin that meron ding life din sa water talaga. So para sa akin ba, why is it that hydroponics can still parang mag-grow siya ng isang organism? Because in the reading of the book of Genesis, no, I don't know if you are mindful in reading it, galing sa water ang life. So, makita natin that trees or even dependent sa ground, even the ocean creatures are dependent sa water. So tayo daw na ginawa, no, unique daw isang tao kasi saan daw niya tayo
although we are from the ground, pero ang life galing kay Lord, no? He breathed on the ground, no? Kinuha daw niya sa Adam sa ground. Then pero ang pinaka-unique, where comes the life, no? Saan galing ang life? Doon sa breath ni Lord. That's why significant sa atin that we are God's image bearers. So kung wala daw si Lord sa atin, no, yung presence ni Lord, ang tao is mamatay, no? Spiritually, or makita natin even spiritually dead sa fall story. Pero God chased Adam and Eve, no? Parang kung pwede pa natin itong i-illustrate pa much more. Parang si Lord yung nagdala ng oxygen tank at hinabol ka pa ni Lord na critical ka na at binigyan ka pa ni Lord ng life support. So ganun ka-importante yung, as we understood, the sacred space when God said dito na even the sacred space was lost, pero God still continue to give us the space where we can, or the habitat or connection where we can still live and communicate with God. So Eden was the first sacred space, a garden temple where God walked with humanity. When sin entered, sacred space was lost and access was blocked by the cherubim. So review lang din natin ito sa last, pero ginamit ko ito na first point para ma-connect talaga yung mga storya, no? And the result is spiritual exile, a separation from God's dwelling presence. I like si Desmond Alexander, sabi niya, Eden functioned as proto-temple and the expulsion reflects humanity's loss of access to God's presence. The bridge to the tabernacle, ito yung the loss of Eden sets a stage for God's reintroduced sacred space in new ways through redemptive history. And ito na yung patunay na nag-effect yung promise ni Lord para sa humanity. So, paano ba natin ma-apply ito, no? We were made to dwell with God. Sin, no? Yun yung illustration ko kanina. We are made to dwell with God's presence. Kaya, napaka-significant sa atin yung Hebraic view na ang heaven and earth is not really separate, no? So we are living now sa philosophy na heaven is malayo and earth is nandito, no? Even we already knew that the science told us that ang earth is iba na yung yung una nga nating lesson, you identified na, di ba, iba talaga yung facts sa belief din ng early Hebrew people. No, we can say that they are wrong. Pero makita natin that hindi yun ang storya ay, remember that story, di ba? Or even the old people, that's their cultural belief, or that's their unschooled beliefs, cosmological beliefs, rather than today na makita natin that by science, pinatunayan na hindi talaga walang permanent, walang ang earth, makita natin na there's an atmosphere, then there's a ground, katabi ng ground ang water. Pero makita natin that still the story became true to us until today by reading the Bible or even sa experience ng mga tao or sa story talaga sa humanity. That's why we can say that, but God begins a plan to draw us near again. So dito na tayo sa pag-connect sa mga storya. Sa Genesis chapter 4 verse 3 to 5. Sino kaya itong nasa picture? Can anyone guess? And itong 8 to 12, Genesis chapter 8 to 12, 8:20. Genesis chapter 4 and just Genesis chapter 8. Can anyone guess? Sa left, anong storya to? Sir, Yes. Kain ni Abel po. kain. Kain at si Abel, no? Yes, sir. Okay. So ang question ko, hindi naman nabanggit, di ba, no? Babasahin lang natin, no? Ano ba yung sabi sa Genesis chapter 3 verse
4 verse 3, in the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. So, who are them? They are man, di ba? Mga lalaki sila. So, they are toiling to have food, no, to offer sa kanilang family. And Abel also brought an offering, fat portions from some of his firstborn of his flock. The Lord looked with a favor on Abel and his offspring. So, may mga favor din si Lord sa offspring ni kanino daw? Ni Abel. So, fruits from the soil, and then kay Abel ay fat portion from some of his firstborn of his flock. But on Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. So the story, makita natin na meron ng idea, or hindi man nabanggit doon, that they are having an altar, no? And they made an altar, and then clear na talaga yung offering system sa time ni Cain and Abel. Pero as we read the story, hindi para na itong mga pataphaw, or ito pong mga stories dito sa Genesis chapter 4. Hindi talaga ito big narratives. So ito ay mga small or gist lang na mga narrative. Pero makita natin that still, meron na tinatawag na altar idea ang mga offspring ni Adam, no? So, and then makita natin moambak, no, talon tayo sa chapter 8 na. So, doon din natin makita na mas clear na yung pagpipicture out ng mga writers ng Genesis sa story ni Noah, no? So Noah came out together with his sons and his wife and his sons' wives. No, doon sa Genesis chapter 18 verse chapter 8 verse 18. And the animals and all the ground creatures that move along the ground and all the birds, everything that moves on the land, came out of the ark, one kind after one another. So after daw sila nakalabas with the whole family, and yung mga animals na nasa ark, ano ginawa ni Noah sa verse 20? Then Noah built an altar to the Lord. So much clear na yung binigay na description, no? So God is making ways na ma-restore yung relationship, no? And makita natin sa story ni Cain and Abel, no, nandun yung favor ni Lord sa offering na ni Abel than Cain. So that's why we can see na okay. Even sa story, no, God is communicating with Adam and also the Cain at Abel. So merong meron ding communication. Pero makita natin na meron ding way na ang mga taong ito ay makipag-communicate ka Lord, or meron tinatawag natin na set na localized presence ni Lord sa isang altar. So makita din natin ang mga ano ba yung ginawa ni Noah? Basahin ko ulit, no? Then Noah built an altar to the Lord, and taking some of the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. So ang emphasis naman dito is yung mga animals na, kasi wala naman silang vegetable na, it could be meron silang mga grains na dala. Pero ang inoffer ni Noah ay mga clean birds and clean animals. So the Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, "Never again will I curse the ground because of humans, even though every inclination of human heart is evil from childhood, and never again I will destroy all living creatures as I have done." And then sabi doon, no, sa verse 22, "As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease." So, tignan nyo, no? As long as the earth endures, seed time and harvest, no? In any season daw. So, hindi na, may promise sin God eh. So, mayroon tayong mga clue, no? This will challenge our thinking
sa reading sa New Testament. Kasi merong mga words doon na masabi natin na may mga imagery that God gugunawin ang earth. No, may mga ganyan na mga image ba na mabungkag ang kalibutan, then i-restore. So I will give you that challenge, no. Right now you can think ahead. And maybe when we go to New Testament, and especially in the book of Revelation, masabi nyo na, and then connect this part in the book of Genesis chapter 8, verse 20 as God's promise. How come, no, na gubon sa Ginoo ang kanyang creation ulit. No, like, hindi naman talaga giguba sa Ginoo. Pasensya na may nag-ingay dito. yung anak ko nag-ingay. So yun po, ma-challenge tayo sa ating future na mga readings dito sa story ni Noah. So kaya I am giving you links, no, and theological patterns. So that's why the writers of the Old Testament they are fan of having patterns. So some scholars always say that makita mo yung patterns ng God and human ay nag-broke yung relationship. Pero si Lord yung nagbigay ng ways na patuloy sila na ma-restore. So paulit-ulit na ganyan yung pattern ng storya sa Bible. So ito yung theme, Adam's family, and hopefully yung ating mga ganitong ginagawa, no. So I am spending time to do this para mas maintindihan nyo much better ba. So I am not good in giving illustrations, pero I am a visual learner also. So if pwede mabigyan ko kayo ng mga ganito, much better din ha, maintindihan natin, no. So Noah's generation din ito, no. So ang reading natin ay pag ganun. So ang scene ay nag-spread, no, especially when Cain murders Abel. Then even sa nag-escalate ang scene sa Adam's family. That's why binanggit talaga doon sa Genesis chapter 8 na inclined to sin ang isang tao from childbirth. No, binanggit doon ni God na ang heart daw sa tao ay inclined to do sin when even still a child. Pero makita natin that even yun yung opportunity, makita mo na, ay sana winash out na ni Lord lahat ng tao, no? Pero He can see a righteous family or a righteous man. Ang sino din yun? Si Noah. So, napakaganda ng storya ba? Kung wala pa si Lord talaga, hindi niya hinabol si Adam at Eve, meron pa kayang Noah na mag-stand what is righteous in the future? For example, kung hindi tayo mag-preach ngayon about God, no, kung kalimutan natin si Lord, meron pa kaya tayong future na magandang future na ma-expect? Meron pa kayang renewal of creation? Meron pa kayang maraming tao na makakilala sa Panginoon, maka-appreciate sa grand story ng Diyos? O meron pa kayang tao na magbabasa ng Bible? So, makita natin that we are already part of the grand story, or that's why bumalik na tayo sa vocation natin. So naturuan na ulit tayo. We are the people who are hindi kagaya nila, no, even makita natin sa story na God is talking to them. Pero right now makita natin na merong mga patterns na ang mga tao ay could be makalimot sa Panginoon because ang sin, no, is like nag-escalate sa family, then towards their offspring, their generation. No, and mabasa natin sa Genesis chapter 4 verse 28. Si Lamech brag about violence. No, ang sin becomes celebrated. Even sa atin, 'di ba, ngayon, no? Pinagmamalaki ang kasalanan. Sa social media, 'di ba? So we thought na that's standard today.
No, even mga tao ay pinagmamalaki yung kanilang kasalanan. They're bragging about it. Makita natin yung storya na yon sa kay Lamech, no, when he brags about violence. Then Genesis chapter 6 verse 5, every intention of the thought of the heart was only evil continually. So diniscuss na din doon sa chapter 6 na nandun na yung problem of evil. Sin, evil in the community, violence, even sa story ng Sodom and Gomorrah, nandun na yung story ng violence. And ang link nito, the sin that begins with Adam and Eve didn't stay isolated. It infects their descendants. So para siyang disease ba? Para siyang cancer. Sin is like a cancer na hindi siya mawala or hindi agad siya ma-cure. So sin will hindi siya nag-isolate at na-cure agad. No, parang virus ba? No, hindi pala kuan. Cancer. I like the illustration about virus. Kung hindi mo ma-isolate ang virus, hindi siya mapuksa talaga. No, isolation is very important sa virus para malunasan. Pero it's like an infection, no, infected yung mga descendants and naging corrupt na talaga ang mundo. And then naging sa story ni Noah, grabe na talaga yung corruption ng mundo. So that's why Adam's sin is replicated in the offspring, no, sabi ni T. Desmond Alexander, until the whole world reflects the broken image of man rather than the image of God. So ito na yun, no? Noah's generation, and then curse and exile yung nangyari sa family ni Adam, and sa judgment ni Lord, flood wipes out evil. So hindi niya wipe out ang righteous. Sin brings judgment. I like this point, no? Sin multiplies without transformation. I think yan yung totoo. Kapag hindi matransform ang community, or lalo na yung mga tinatawag natin na parang na darling sin na ng community, we thought that it's okay, but it's not. It's really a sin. It will continue to multiply kung wala talagang matransform, no? Walang maging renegade, walang mag-against the flow. So, yung mga tao na against the flow sa nakasanayan or sa what status quo, especially sa community, sa church, will continue to bring transformation sa community. Especially when they are doing what is biblical ways ni Lord, what is the will ni Lord rather than the will of the world. And the hope still remain, no? In this part, sa line ni Seth. So doon nakitaan na importante din yung lineage ni Seth. And then Noah's righteousness. That's why God preserves a remnant. Pero sabi ko nga kanina, hindi makapreserve si Lord ng offspring kung wala yung kanyang constant na communication. No, hindi siya nagpa-remind, no, even hindi niya tinotalk yung mga key people, especially if wala din yung tinatawag natin na altars, no, na nagpapatunay that there is God still concerned to them, no, a God who wants their worship, their offerings. And then dito sa Adam's family, hindi daw covenant renewed, hindi siya explicitly given. Pero nandun na din yung hope, no, by Seth's line. And then, covenant ni Noah. So makita na natin, meron ng mga words na covenant, no? Kaya, when somebody will talk about God's covenant, you will ask, saang covenant ba yun na tinutukoy mo? Sino ba yung nagpipreach about covenants? So when you talk about God's covenants, maraming covenants, no? So may covenant si Lord kay Noah, may tinatawag na Abrahamic covenant, may covenant sa kay Noah, sa mga kings, kay David. So ang daming covenant ni Lord sa mga tao. So that's why sana matukoy ng preacher or ng nagsishare about God's covenant. Kung saang covenant ba 'yun? No, is this covenant was broken, no? Kasunduan 'yun kasunduan.
'Di ba ang covenant is kasunduan between party. Both parties will agree with that covenant. Kung hindi nila ma-agree yung kanilang mga terms, mabroken yung covenant. So, pinapatunayan ni Lord na ang kanyang covenant is still unified or common. At sabi nga ni Lord, na-remind niya na ang covenant ko kay Abraham, sa inyong mga church fathers, the patriarchs, yung mga fathers nyo before, will still continue to effect sa buhay nyo ngayon. No, like may covenant sa kay Abraham, kay Isaac, no, kay Jacob, no. So saan ba doon? And ano ba yung ma-describe nyo doon? Is this covenant same with the covenant kay Noah or may difference? So yan. Grace continues to covenant. So Adam, Seth, Noah, Shem, and Abraham, Israel, and Jesus. So I know meron pang mga stories dito or mga significant people na in between na makikita natin that God preserves a line of promise even amid of judgment. So nag-continue din ito, patunay na meron pa ding Diyos na nagpapatuloy ng kanyang promise na fulfill niya talaga yung Genesis chapter 3 verse 15 sa time din ni Jesus. I will also connect the Noah's Ark. Ang Noah's Ark, sabi ng mga theologian, ay it becomes a portable Eden, no? A vessel of life amid chaos. I really like the Noah story. Kung pwede mo ding i-compare, meron bang sacred or Eden-like story ang Noah? Yes, meron, no? Dinidescribe din talaga ang Noah sa may mga scripture na the Noah story is describes as baptism, no, water, ang water nagbigay ng chaos or water wash out life, pero the water also preserves the life ng mga tao, especially sa family ni Noah. So Noah walked with God, and makita natin makuan mo yun, no, yung walk. Saan mo yun nababasa yung walk with God? Di ba sa Garden of Eden? So mababasa mo din yun sa story din ni Noah na God also walk with Noah. So palaya, mayroong patterns ang every stories ng Bible na connect natin until sa time ni Jesus. Okay. Anong oras na ba? Patapos na tayo, no? So ito na yung story. So dapat maintindihan nyo din na ang storya ni Abraham, especially sa Israel, dito talaga nag-umpisa, di ba? This is the part of the world. But this is the known world at the time. So hindi pa talaga nila alam na ang world ay ganito yung forma. Pero ang world nila dati ay this one. That's why makita din natin na mayroong mga scholars, saan ba pwede ma-plot ang Garden of Eden, no? Sabi nila, dito daw possible location ng Garden of Eden. So, ito right now ay Iraq, no? So, pero yung lugar na yan ngayon, desolate, no? How come may garden doon? Pero makita na talaga natin na ginard talaga ni Lord, no, sa story na may cherubim daw na nagagard. So, pero according to some archaeologists, especially yung mga biblical scholars, so ang binasihan nila is itong Tigris and Euphrates River. Pero actually, merong isang river na nawala, no? Pero nagbabasa din ako ng mga biblical archaeological videos ba or nanonood ako. So totoo talaga na merong isang river dati pa na nawalan na siya ng water. No, and kung ako lang, no, yung parang out of my curiosity. Sa image
kasi ng Book of Revelation, merong isang river na sa temple, no? Ito pala. Doon sa temple sa vision ni Ezekiel sa Old Testament. Na ang temple may river. So makita ko, okay, kung sabi ko, kaya parang inisip ko ba? So kung ang vision na yun will continue, maybe yun yung nangyari na nihubas or nawala ang river na yun. Maybe yun yung binabanggit na river. So out of my curiosity, I don't know if it's true. Pero para sa akin, parang yun ata yung symbol ng vision ni Ezekiel. So later I will discuss about that. So tignan natin that the story of the family of where God called the family. Like si Abraham, kanyang family ay taga part of Syria ba. So makita natin dito, no. So taga Ur. And then Haran. So dito tinawag ni Lord from Haran si Abraham. Pero taga Ur talaga sila, no. So ang tatay ni Abraham na si Terah ay he is a idol worshipper. So clear din sa Bible, no? So meron ngang mga writings, mga pseudo writings. It means na mga ginawa ito during sa time ni Jesus, may mga sumusulat ba, pero wala talaga sa 66 books of the Bible yung story. Pero pinatunayan din doon na kinonect nila na may nangyari as I read that story. So bigyan ko lang kayo ng example sa story, pseudo writings. Hindi ito sinulat sa Biblia. Pero sa time ni Jesus, maraming mga kumakalat na ganitong mga writings na dinudugtungan nila yung storya ng Torah. So, dinescribe lang sa Book of Genesis na, or even sa later on na mga verses, ang mga writings na ang family ni Abraham ay mga idol worshippers. No, mayroon na isang writer doon na writing na sinabi na high priest ng idol ng ibang god ang papa ni Abraham. Din ang nangyari doon, no, nasunog yung temple nasunog ba yung temple, no? As I remember the story. Sunog yung temple din. So that's why napahiya ang tatay niya dito. So kaya daw lumipat sila ng Haran, no? Parang nakuan ba, napaalis yung family ni Abraham. Then lumipat sila ng Haran. From Haran, doon daw tinawag ni Lord si Abraham. No, and doon niya binigay yung promise na yun nga, yung family mo will be greater, ganito kadami. So they are all sojourners sa land. So hindi sila taga dito talaga. So taga ibang lugar sila. That's why makita natin ng story na nakangker nila dito yung hanggang dumating sila sa modern Israel right now. So mga descendants talaga ng mga Israelites ay mga kamag-anak lang talaga nila to. No? Until today ba we can see na ang Israel, mga kamag-anak lang nila tong mga kalaban nila ngayon, no? Mga kalahi lang nila ba. And look at how God changes the whole story, or meron tinatawag tayo na geopolitical era na tayo ngayon, geopolitics na. Pero makita natin that the whole story in the ancient Near East ay nandun yung gospel. It originates that our time today, ang pinaka most problematic na lugar, no? And then how come na now ano ba yung part natin, no, in restoring the peace sa lugar na ito? So that's why importante din ito yung map. And imagine sabi pa ako, no? Nag 1 hour na ako ba? Pero saglit na lang to. Ito na yun, no, patriarchal stage. So Abraham builds an altar where God appears. Doon na yun nakita sa Genesis chapter 12. So sa time na ito na doon na sa lugar, no, nag-journey din si Adam. Basahin ko lang. Then the Lord appeared to Abraham and said, "To your offspring I will give this land." So he built an altar there to the Lord who had appeared to him.
ang unique sa story, because parang, di ba, nabanggit din sa Bible na ang tatay ni Abraham ay mga idol worshippers. So sa kanilang family, masabi mo na they are all, wala talaga silang, hindi sila nag-worship ng tunay na Diyos. Pero dumating sa point na itong lalaking ito na medyo old na sa edad, no, he was 75 years old, I think, when God called Abraham to leave Haran. So matanda na, may asawa siya, meron siyang mga tauhan. So imagine leaving the place, then merong isang totoong Diyos, no, sa story na nakipag-communicate sa'yo, nakipag-appear sa'yo. Then binigyan kanya ng promise. So that's why Abraham became the father of faith. Imposible, di ba, na makita natin na isang tao na when God appeared, then sabi niya offspring, ganyan. Then how come ang taong ito umalis lang din sa lugar na sila din ay bago lang din, no? Hindi kuan sila, may alien din sa Haran. Pero for sure, makita natin from out of their experience na napaalis sila sa lugar din ng kanyang tatay. No? And then hindi niya nakitaan na totoo yung God na nandun, no? Kasi may nangyari doon. Hindi lang talaga anong reason but napaalis sila doon sa Ur. Pero umalis ang family nila by conflict, no? And then maybe para sa akin na compare ata ni Abraham na ang God na siniserve ng tatay niya ay hindi totoo. And then here comes a God who talked to him, appeared to him. And then ginawa niya is, yun nga, naggawa din siya ng altar in response. And from there he went on towards hills east Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of God. So that's why, sino ba yung, may isang simbahan ba na tinawag na Bethel, di ba? Or yung worship team na Bethel. So, ang kuanon, ang meaning is, ang presence ni Lord ay nasa lugar. So, God's presence is in this place. So, Jacob declared Bethel as also the gate of heaven, no? Kasi dito din build ng altar ulit si Jacob. So, ang insight dito is ito yung mga tinatawag na theophanies. So, banggitin nga natin, theophanies, no? God's appearances. So, He create a temporary space. And these moments replay Eden in localized form. So, ito na yung mga makita natin na, okay, ito na yung mga nakakonect natin na when God meets somebody, meron silang ginagawang altar, no, as a sign na meet nila ang Panginoon sa lugar na yun. And they are moving. And remember, even sa time ni Abraham, palis-alis siya sa mga lugar na yun. Pero binalikan ulit yun ni Jacob at naging significant ulit yung lugar na yun. That's why, sabi ni John Walton, patriarchal altars foreshadows Israel's sacrificial system, pointing towards restored communion with God. So, ang mga altar ay na-foreshadow na din yung restoration ng communion ni Lord sa pamamagitan ng sacrificial system later on. And these altars, ma-apply natin that God hasn't given up on His presence. And He's initiating sacred encounters even while the world remains fractured. And ang ginagawa din talaga ng mga descendants ni Moses, no, especially when they conquered Canaan. If you read Joshua, so when they have a covenant with the Lord, they made a testimony, no, like nung sabi nila, this rock na nilagay nila doon sa kalimutan ko anong lugar yon, na nagtestify ng kanilang covenant between God na they will worship the God of their forefathers. Hindi yung gods ng nasa outside na gods before they went inside the Canaan, and yung gods ng nasa loob ng Canaan. So clear din talaga doon na
itong mga moments where they encountering God, altars ba ito or a stone nag-represent na they commit a covenant between God. Patunay ito na ito yung moment sa atin na patunay na ang Diyos ay kasama natin and patuloy siya nangungusap sa atin and we made a covenant. Kanina, balikan ko lang yung mga answer nyo, no? Where you felt strong presensya ni Lord. Kanina may nag-answer sa inyo na during daw revival, no? During prayer time, no? That's why ang tanong ko is strong. So, maybe sa inyo, strong ang presence ni Lord sa church. Can somebody who answered church, which part ng service you felt strong ang presence ni Lord? Or pag punta mo na ba ng, ano bang nangyari doon na na-feel mo ang strong ang presence ni Lord? During sa praise and worship? Okay. Yeah, no? Yeah. Any answer? Mag-answer muna tayo. Any idea para makonect natin, no? So, if this will be, kaya mak-clear natin na ano ba ang presence ni Lord at the time sa kanila, di ba? Kay Abraham, ang presence ni Lord when he heard God talking to him. So, kaya nag-build siya ng altar in response sa calling na yon. May iniwan siya, di ba? May iniwan siya na pass. Para sa akin, the moment na strong ang presence ni Lord is when I decided to become a pastor. No? And I felt the strong presence of the Lord. Hindi sa simbahan. Hindi nag-praise and worship. It is between me and the Lord. Like the story of Ate Kwan ba? Nasa hospital siya. Ako naman nung sa time na natutulog ako sa simbahan, imagine no, ang bahay namin at ang church, magkatabi lang yun. Pero ba't ko pinipili yung simbahan na matulog ako? Kasi ang gulo ng bahay namin kahit malapit lang kami sa simbahan. Pero doon na yun na time na I am struggling with my calling ba? Dati pa, after Teen Mission International, I was about to go directly to the Bible school. Pero sabi ng lolo ko na magaling ako sa math. Sabi niya, mag-engineering ka. So I enrolled ECE sa CSU. Then umabot na ako ng 4th year. Parang feeling ko, parang I forget what I already said to the Lord. No, parang noon sa Teen Mission International, doon din talaga mahasa yung calling mo ba, yung ways how you can be missional, no? So doon ko na feel na I was called by God. Pero nasegue yung calling na yon. Pero dumating din sa point na God calls me again, no, into. So the calling of Abraham and our calling it's a matter of faith and doubt. So para sa akin, ang calling natin, no, bilang isang mga Kristiyano, if you want to become a minister or gusto mo talagang na mag-serve kay Lord, it's a matter of faith and doubt. It is the same with the story of the disciples. They doubted what God already said to them. And na mabubuhay ako, I will continue to be with you. No, parang ganyan, no. If somebody here is struggling with your calling, no, I don't know if ano yung mga vocation nyo right now, pero whether you are in that vocation, God continually use you. But if there's something more special calling like Abraham, no, they go out with the family. God's calling is not just confined individually. It could be a calling as a family, it could be a calling as a community, as an organization. Pero makita natin na ang presence ni Lord ay much strong yun when God or sabi ko ang calling that's the first strong presence na felt ko sa buong buhay ko. Sa gabing yon na umiyak ako. Then ako lang talaga doon sa simbahan. Then in response noon, nag-decide ako na
Then ang nangyari doon, naging kuan kasi ako yung youth coordinator ng zone namin. Then meron kaming youth camp na ako nag-organize. Kami nag-organize sa team ng church namin. Then malapit ako sa pastor ko. So even nung parang ganito, inuna ko pa yung church work or church ministry than taking a class behind ako sa engineering in summer. Di ba ang mga camps dati every summer? So yan, inuna ko pa yun kaysa mag-summer class ako. So yun, parang ang mga pangyayari ay mauna mo pa ang much important kay Lord than what is important to you. So ito yung mga highlights, or I would say, if maka-observe kayo na mas mauna mo si God rather than your own priorities, para sa akin, meron ka ng sense of calling. Para like ngayon, gusto mo mag-rest. No? Spiritualize ko lang ba? I-connect ko sa inyo. Right now, gusto mo mag-rest or matulog ka, manood ka na Netflix. Pero you spend time to learn much more important sa Panginoon, in which His Word. So, makita natin na nandun talaga tayo sa calling ni Lord. Malapit si Lord sa atin. Ang presence niya ay nasa sa atin. So, that's why ang presence ni Lord will continue to deliver us towards the uncharted territories. Yun yung kuan ko kasi sabi ko, if I will go to the Bible school, maiba yung buhay ko. Yes, it's true. Parang ganyan din nangyari kay Abraham eh. Nung umalis siya sa Ur, alam ba niya saan pupuntahan niya? No. Kaya sa Abraham, para silang mga blind noon sa journey. Kaya may tamo that ang family journey nila in faith ay doubting. No? Meron time na they are faithful, yung fully trust sila sa Panginoon, pero nung naka-experience sila na narinig nila na may sa Canaan merong tagutom. So narinig nila, yung sa pupuntahan pala natin, yung promise ni Lord may tagutom. So saan sila pumunta? Sa Egypt. They doubted God's promise. They thought na provide ni Lord yung may provision doon, di ba? If they will believe on God na doon talaga sila diretso. Pero when they doubted, pumunta sila sa ibang lugar in which secure at that time yung Egypt, maraming pagkain. So para sa atin, when God calls us to a place na uncharted territory, o like here, ang hindi kaugalian na mga classrooms, we're online. Diba, ayaw nyo yung online, palagi nakaupo, naririnig lang kayo, wala masyadong interaction. Pero still, iba sa atin, new sa atin, pero we still continue. God will continue to talk to us. Kaya, connect ko lang to, So, nandito na din ang presence ni Lord sa story, connect ko lang to sa story ng Exodus. When God delivered them out of Egypt, God commanded them to make a tabernacle. So, ang layout, ito na ang layout. Diba, may gate. Para sa akin, these places, the wilderness is their uncharted territory. Imagine ilang 40 years silang paikot-ikot sa wilderness. Pero still, kung saan ito, i-move nila itong tabernacle. Pero the tabernacle daw illustrates how people are trying to enter God's holy sacred space. From gate, may sacrificial altar, then ito yung the holy place. So ito yung outer courtyard, then mayroon din tinatawag na the most holy place. Pero still, ang mga tao ay dito lang talaga. So mayroon pa ding tinatawag natin na barrier and they only can serve here ay yun nga yung mga Levites, and especially the high priest, or sa story dito ay si Moses, even the high priest also at the time ang maka-enter sa most holy place. Kaya para sa atin
ang idea ng ma-feel mo ang presence ni Lord sa simbahan ay nag-start saan? Sa idea ng tabernacle, na ang tao ay ini-invite na mapalapit sa holy presence ni Lord. Pero sa atin, no, mayroon ng a lot of changes sa layout kasi na-discover natin na we are now God's living temple. So, much more na na-break na yung veil. Ito, na-break na yun, no? And ang presence ni Lord ay nasa sa atin na. The Holy Spirit is within us. So, kaya dako din tayo sa Solomon's Temple, ganun pa din, no? Meron pa ding ang mga tao dito pa din sa Great Court, no? Sa Upper Court, ang term nito ay ito, Upper Court or Great Court. Then, meron pa ding the same division ng presence ni Lord sa tao. And sabi ni Paulo ko to kasi dito ko kinuha yung mga important na mga quotation. So, ang tabernacle is designed to restore the lost fellowship between God and humanity. Ang temple naman, sabi ni Peter Leithard, is the temple becomes the visible sign of God's covenant nearness, microchromosome of heaven and earth. Ipakita ko yun, bilisan ko na lang. Itong temple ni vision ni Ezekiel. So, ang vision ni Ezekiel, unique to eh. Makita natin na medyo mayroon ng river, no? Ito yung sinasabi ko ba na river. Then makita mo din ito ang image na to sa Book of Revelation. Ang layout is unique than the tabernacle and temple. Sabi nga nila, ito daw may pagkakahawig sa tabernacle rather than the temple. Sa tabernacle kasi, 'di ba, ang tabernacle nasa gitna. And God nagsabi na mag-camp kayo sa labas ng tabernacle, parang ikutan nyo daw yung buong temple. Sabi nga nila na ang nag-design daw talaga ng tabernacle layout ay si God. Ang nag-design daw ng temple layout ay human daw. Kaya nawala daw yung essence na si Lord ang center, ang presence na center within the community. So ito din sa layout ng Ezekiel's vision. Ang temple ay much better na siya ay kapareho sa layout ng tabernacle rather than the temple. Para sinasabi ng mga theologian ba na si Solomon daw, 'di ba, plan man yun ni David. No, nakita niya na walang bahay daw si Lord. Na-compare niya, sabi niya na I am living in the mansion. Din ang Panginoon, ang kanyang Ark of the Covenant, walang house, no? Kasi nandun pa yung Ark of the Covenant, the symbol where God's presence was there. Then, ang nagplan daw talaga, even although God agreed, that's why ang purpose talaga ng temple ni Solomon is a temple of prayer. So, nawala na daw talaga yung, the Israelites who understood the tabernacle as dapat wherever we are situated, no, parang ito ba, kung if I want to spiritualize this, wherever we are sa uncharted territory, wilderness, problems in life, sana daw si Lord ay nasa center. Na even pwedeng ma-attack sila or 'di ba, nandun yung mana wherever they are sa community, nandun yung provision ni Lord when they are settling sa camp. When they are moving, nandun yung ways ni Lord that i-guide pa din sila. So, para sa atin, kung i-apply din natin sa life natin, napaka-important yung tabernacle story. Kasi, lalo na tayo ng mga tao, we are moving, hindi tayo mapakali, no? Maybe some of you are, makuha nyo yung, lalo na sa story ng mga pastor. Kaya para sa akin, no, if you are a pastor, sana hindi mahirap sa'yo mag-move ng isang lugar.
para sa akin, manghirap din talaga mag-move sa isang lugar kapag meron kang anak. No? Meron kang, papaaralin mo yung anak mo din. Di ba, marami na nakasettle na kayo dito, parang gusto mo nang manahan, o gusto mo nang dito na kayo kasi you want to buy a lupa, then feeling mo ang blessing ni Lord ay much better than going to another conference or going to another church, another lugar na gustong dalhin ni Lord. Pero ang temple, no, ang Solomon's temple ay a temple in which situated for a time talaga na ang nangyari pa nga, no, kuha ako. Moderation ako. So sa tabernacle, during wilderness wanderings, ang Solomon Temple ay continually nandun talaga until now. Hindi talaga yan na situated sa ibang lugar. So what I'm saying is, ang story sa tabernacle is much pwede nating bigyan ng application sa buhay natin ba. Lalo tayong mga mananampalataya. No, we are like sojourners kahit saan tayo mapunta, no. I remember the story of my story ng wife ko. That's why maraming mga Bisaya sa Manila because makita natin na sabi nila na sa Manila maganda doon yung buhay, pwede kumita ng malaki. So mga tao is looking forward for a place na even they don't know kung ano yung aabutan nila sa Manila. It could be parang false hope lang sa iba yun. Pero makita natin na wherever we are, God's presence ay sana kasama natin. No? Kagaya din ng altars ba na ang altar ay pwedeng i-set up kahit saan. No? Or tent, no? Para ngayon sabi natin, pwedeng tent. Pero tayo na kasi yung naging tabernacle at temple ngayon eh. So wherever we are, God's presence is nandun pa din. So maybe sa inyo ngayon, no, mahirap sa inyo sa mga bata pa ba. Pero you can ask, no, makita nyo in the future na okay. I remember what my teacher told us sa time na yon na God can call me pero ang challenge is doubt. So ito hanggang na-destroyed ang temple na yon. Then the Solomon Temple 90 BC. So mas importante sa inyo, no, ewan ko if naturuan kayo. Pag malaki yung number, sample ito, 1044 BC. So it means yan, matagal na yan, no? Or then paliit ang BC na number towards history. And then AD, di ba AD 2025 na ngayon. 2025 AD na tayo ngayon eh. So, yan. Then, ang vision ni Ezekiel ay 573 BC. So, ito yun ay symbolic vision of God's future dwelling in His people. So, hindi pa ito nangyari eh. So, it could be, actually, kinoquote ito ng Book of Revelation na ang kinoquote ni John is yung Ezekiel's temple na merong may river. So, ganun din yung pagkasulat ni John eh. The writing of Revelation. So, ang temple ni Solomon na made by man, no, planned by man, sabi nga ng mga kuwan, ay anong tawag nito? Na-destroy. So, pero ang vision na to, hindi pa talaga daw nangyayari. So, ang building that built by man ay dinestroy, pero nagbigay si Lord na hindi ma-destroy na katawan. Di ba ano sabi ni God sa katawan niya? Hinahintulad niya sa temple eh. Sabi niya, ang temple na yan ay madi-destroy. Sabi ni Jesus. Pero itong temple na to, gine-consider niya, sabi sa writing sa gospel, na ito yung katawan niya na, if ma-destroy ang katawan, I will rebuild just in 3 days. Yung mga disciples, sabi nila, iba talaga tong teacher natin. Hindi pala naintindihan yung sinasabi. Tinutukoy pala nila is yung katawan ng tao. Katawan, physical na katawan ni God. Ay ni Jesus na kaya niyang i-rebuild, 'di ba? Sabi niya, 'yun yung temple daw. So yung katawan niya. And 'yun din yung patunay na 'di ba ang body or ang katawan ni God is we are his body and Jesus is the head. So if we are his body, we are also his temple.
That's why makita natin na ang temple neto ay destroyed by Babylonians, and also sa second temple ni Zerubbabel, no, na-rebuild ito, 'di ba, sa time din ni Nehemiah, pero na-rebuild talaga ito totally sa time ni Zerubbabel. Hanggang ganyan. And then na-expanded, no, sa din-expand ito ni Herod the Great. So ang layout ng first temple sa temple ni Jesus iba na. So medyo lumaki siya eh. So until today, punta kayo ng Israel. If sino man sa atin yung una makapunta doon? May nakapunta na ba ng Israel? Sino ba yung nangarap na makapunta ng Israel? So ako din yung tao na nangarap. No? Parang nag-study lang tayo ng Bible ba, maps, pero hindi pa tayo nakapunta ng Israel. Pero makita mo, the story of the first Solomon Temple, iba yan sa layout ng existing. Kaya maintindihan mo, okay, may mga tinatawag na nag-expand, no? Na-destroy siya, na-rebuild, na-expand, then na-destroy. No? And then na-destroy yung katawan ni Jesus, then na-rebuild. No, parang ganyan ba? Ayan mo. So may pattern, pero ang unique lang, mabilis na-restore, na-rebuild ang katawan ni Jesus. Kaya para sa atin, no, may tinatawag tayo na ba na, okay, may way pala si Lord na kaya niyang i-restore tayo ang ating katawan sa pagbabalik na instantly. Kaya nga ni God na ni-restore 3 days, di ba? How much pa kaya yung buong anak, yung buong humanity ay bigyan ng katawan na hindi mamamatay muli. No? Those who are dead with Christ will rise again when the second coming. So, ganyan ka-important yung mga patterns sa reading natin sa tabernacle as a sacred spaces ni Lord. So, yan. So, ito na yung final dwelling, no? So, dito ko na kinokonek-connect yung sinasabi ko kanina. So Jesus as tabernacle. So, the word here ay pinaputunayan sa John 1:14 ay with us. Especially sa birth ni Jesus. Later on, ma-describe natin yon much more. Then, sa Revelation, no, 21 verse 3. Now, God's dwelling is with humanity. Ito na yung na-lost, then na-restore na dwelling ni Lord. So now, para sa atin, no, we will go into question. I took already 30 minutes. Pero, sorry no, meron tayong mga activities na hindi talaga gawin siya ng 1 hour. Kaya nyo lang gawin yun ng 30 minutes. Ayoko lang din mag-kuan ba na, kasi we already got 8 session. So, dapat ang learning hours nyo ay equivalent to 24 hours. Pero meron akong mga take-home activities na below 30 minutes lang yun magawa. Some of it could be long term. Kasi mahirap yung mga action doon eh. So, pagpasensya na yun ako sa mga action and challenge doon. For example, I don't know if you already put it into action, yung lesson number 2. Have you made reconciliation for somebody? So, mahirap yun na action. Maybe mas tinuturuan kayo dito na mabroken yung mga beliefs nyo na, anong tawag nito? Nigamot na sa atong mga heart ba na we thought na yun yung tama, pero dito pala sa class ay dinidestroy ni Lord, or mas maging vulnerable tayo sa mga ways into sharing time. So, nagbigay ako ng mga translation. Meron nag-comment sa akin na sana maging Tagalog daw or Bisaya yung mga question para mas mabilis mag-discuss. So, still we will end 9. Maybe kuhan lang natin mga 9:20, mga ganyan, the same last night. In order for you to have time to discuss. So, ang gawin natin, screenshot nyo, no? Sa mga Bisaya, screenshot nyo na to. Tagalog pala, Tagalog.
ito yung ang gawin natin, we will divide our class into rooms ng mga Tagalog and Cebuano, no? Para ako makaintindi man ako ng kung papasok ko sa Cebuano, makaintindi man ako, tignan ko ano yung discussion niya doon, observe lang ako. So if magpapasok ako sa Zoom kuan nyo, huwag kayong mahiya. So just share your thoughts in Cebuano. And then sa mga Tagalog, share nyo lang din to. So you can speak Tagalog. And sa akin, pagpasensyahan nyo na ang aking mga slides ay puro English. So for me na mas mabilis ako makagawa din ng mga slide. Actually, me as a Cebuano, ang first language ko talaga ay Cebuano. So much better sa mga Cebuano makaintindi ng English sometimes. Much better, mas mabilis sa English. Ang mga pagsalita ng English rather than Tagalog. Lalo na kapag hindi ka talaga nakarating at nakapuyo diri sa Manila. So maglisod ka talaga Tagalog or even magsalita ng Tagalog. Pero sa ako, nandito na ako natira kaya ko na din managalog pero hindi ganun kagaling. Pero mga Cebuano, magaling din sa English. So I put and training din sa atin that we can always use English as our language because international language na din talaga to. So how we can use the English as our language, common language ngayon sa mga foreigners, no? Or even reading important scholarly works. So kasi wala pa masyadong Tagalog na translation and English. So yun po, Bisaya. So yan. Announce ko lang din po yung kuan natin, no? Ito yung sinasabi ko, yung lesson 2. So medyo mahirap yun, pero keep on praying. And then lesson 3, ang gagawin natin sa lesson 3 in action is set up a small intentional space in your home as a reminder of God's presence. So ang gagawin nyo is, meron pa ba tayong time to pray? Maybe some of you ay wala ng prayer time. So can you set up a way sa bahay nyo na makapag-pray kayo as a family? So, I don't know if meron pa kayong tinatawag na family devotion. Me, as a father with my 2 daughters, grade 1 ang pinakamagulangan. Grade 1 yung aking panganay, then magkikinder, daycare yung pangalawa. So, right now, being a pastor also, so much better nakita natin to lead our families into prayer and devotion. So, yan, if I get an opportunity, I also make a 1-week devotional. And then, pinamemorize ko yung anak ko ng verses, no? Mga practical action. Kaya, let's continue to bring, no, even you're a pastor, para sa atin, mas focus tayo sa outside, sa church. Pero our family is our first ministry. So, sana maipakita natin na meron pa din tayong a time to pray as a family, or a time to write something, or a time to write or to read God's Word. So simple lang itong action na to. I know that maybe some of you are having your daily devotion. So walang problema. This is just sisiw lang to na action. Pero for those who are still struggling to pray and also to pray as a family or to hear God's Word, or gusto nyo bang mag-preach sa family nyo, gusto nyo i-apply itong natutunan nyo dito, so please do that. Kaya ang ating class ay walang exam. This is more about spiritual practices, kingdom action, and scripture reflection. So yan. Sige. So ang gagawin natin ay join kayo sa mga groups. Sino ba yung marunong dito mag-join ng breakout room? Kayong mamili ba? Kasi hindi ko alam kung Tagalog ka or Bisaya eh. Pagpasensyahan nyo na talaga ha. Let participant choose a room. Okay. Pastor Jem, Yes. I would suggest as a host, you Yes. will be the one to divide. Anyway, nakakaintindi naman lahat yan eh.
in whatever language. So, mag-decide ka para mas madali. Ah, ah, w- Pastor Max, meron kasing iba na medyo mahirap ba? So hopefully, I am asking you to share your, hindi kayo mahirapan ba? Actually, observe ko din kahapon, maybe some of them are nahiya, no, to share baby kasi hindi siya marunong managalog or ganun. So ang class kasi ay meron akong requirements sa inyo na reading, na writing. So all of you should write about or share. Pero ito kasing mga breakout rooms is an opportunity for you na makonquer na yung hiya, no? So please, I am coming to your breakout rooms. So kung pwede lang mag-share kayo, sabi ko nga nakaintindi ako ng Tagalog at Bisaya, no? So yun po. Ang gagawin natin, join kayo sa mga may Cebuano. Pero kung puno na siya, 4 na kayo doon, pwede kayong i-remove ko or mag-exit kayo at punta kayo sa ibang room. Po, yun po no. Sir Baldon, pwede ako makasali sa ano sa diyan sa may mga Tagalog. Opo, pwede din no. Magsabi lang po, ang gagawin dito ngayon, pag ma-open na to, ganito po, hindi ako ang magpasok sa inyo. Ang mga natitira lang, yun yung ipapasok ko saan. So mga hindi marunong magpasok sa breakout rooms. So stay put lang kayo. Please bear with me. Yung hindi marunong magpunta sa isang breakout room ba pag ma-open na. Ako na po yung mag-move sa inyo, magpasok doon. Ne? Tagalog 5. Okay. So still 40 minutes ang ating breakout rooms, no? Please pagpasok, discuss agad, ganun. Although we have 4 questions, pero simple lang din yung iba. Huwag yun na masyadong taas sa habaan. Ang goal ay each one of you can say something. I know yesterday, maraming mga hindi nag-share sa kanilang, hindi nag-mute, ay nag-unmute. Hindi nagpakita ng mga video. So, ang challenge natin ngayon ay wala nang barrier for you. So, please show your faces sa ibang mga classmate nyo. So, huwag kayong mahiya. Okay? So, yun po. Gawin at i-open ko na po ito. So, pasok kayo. Tagalog ba, Cebuano. Punta kayo sa breakout rooms. Then, click nyo yun. Join. Pili ka. Tagalog ka ba or Cebuano. Doon kayo mag-join. Sino ba yung hindi marunong dyan? Magsabi na hindi marunong magpunta sa breakout rooms. Kuya Max, marunong ka? Kasi ako, hindi ako marunong. Okay. Saan ka nang? Tagalog? Ako hindi marunong. Kahit saan ako, pwede. Okay. Assign kita sa kuha ng Cebuano. Complete na yung Cebuano 1. Huwag na kayong pasok sa Cebuano 1. Puno na sila. Yung mga hindi marunong, Neri, Ako pa, di ko kabalo pa. Ate Mighty, okay. Move kita, Ate Mighty. Wait lang ha. Ako pud pas ako pud. Ako pud pas, di ko kaibaw. So, puno na ang Cebuano 2. Dito lang ako sa Bisaya pas. Napuno naman tong Tagalog 5. Bisaya, sino ba? Sino pa yon? Neri. Ate Neri, Dito lang ako sa Bisaya pas. Bisaya, no? Ako din, Pastor. Pas Hindi ko ma- Bisaya. Terencio. Tayo lang tayo, ha? Ako Bisdak. pas. Pas Bisaya na lang ko pas. Sino yon? Si? Lang. James pas, James. James. Kaya James. Cebuano 4.
Sino pa? Kuya Julie. Hello, Pastor. Eileen. Hello po, Pastor Nag-brown Jem. out ako, kaya nawala ako sa Tagalog. Sino po yung Tagalog? Pastor Jem, di po ako makasali. Ay, Jem. Sa activity, nasa labas po kasi kami ni Pastor John Ray. Di ako makasali sa activity. Okay lang. Okay lang po. Okay lang. Thank you po. Kuya Max, ahamang ka intra, Kuya Max. Bisdak, Tagalog. Kasundo. Ha? Bisagasa. Bisaya, oh. Kuya Julie, Bisaya. Kuya Jun, saan ka, Kuya Jun? Pas, bisag asa ko, pwede ko. Bisaya asa, okay. Dito ka sa Tagalog, pas. Atenere, Tagalog ka, Atenere, di ba? Laka. Kuya Resti, groups. Tagalog, pastor ako. Josephine Losada. Mabi.